Kaldaretang baboy po na may broccoli, na try mo na ba? At nilagyan ko pa po yan ng mga ibang ingredients na magpapasarap po dyan. Kagaya po ng coconut milk, peanut butter, at liver spread. Kaya naman po kung hindi mo pa po na-try ang ganitong kaldareta, ay tara po, samahan mo po ako at magluto na po tayo. So, hindi po ako nagigisa, kaya naman po nilagay ko po muna sa kawali itong mga spare ribs at yung ibang mga baboy. Pagkatapos naman po ay nilagyan ko ng asin at binabali-baligtad ko lang po para po magpantay ang pagkakaluto dito. Dahil nga po wala naman po akong nilagay na oil dyan, kaya naman po tinakpan ko na din po. At binaligtad ko na rin po yung kabilang side para po maluto din at pantay-pantay ang pagkakaluto dito. So after mga ilang minuto po ay ganito na po ang itsura niya. Pagkatapos naman po nag-add ako dyan ng tomato sauce and then nilagyan ko rin po ng water yung bottle para masimot po at nag-add po ako ng toyo at asin po at konting tubig pa po ulit. Pagkatapos po ng mga ilang minuto ay lumapot na po at nung lumapot na po nag-add na po ako dyan ng patatas at carrots. Dahil nga po umiiwas ako sa mga ginisa, kaya naman po yung patatas at carrots hindi ko po pinirito. At nag-add na rin po ako ng water, kaya po hindi ako naggigisa at nagpipirito. Iniwasan ko na po ang mga ganong pamamaraan po ng pagluto dahil po nagkakos ng inflammation. Dahil po kapag po tayo ay maraming inflammation sa katawan at hindi po natin mapagaling ang mga inflammation na yon, ay iyon po ang nagkakos ng napakaraming sakit, kagaya nga po ng sakit sa puso, cancer, at iba pa pong mga sakit. So after po mga ilang minuto, naluto na po ang mga carrots at patatas, kaya nag-add na po ako ng coconut at liver spread. At para lalo pong sumarap, nag-add din po ako dyan ng peanut butter. Pagkatapos ko po mai-add ang peanut butter, ito na po ay aking hinalo para mag-combine po lahat ng ingredients at talaga pong magpapasarap ang mga ingredients na yan dito sa kaldareta. Then, nilagay ko na po itong mga bell pepper, pati na rin po ang broccoli dyan. Dahil ang broccoli po ay napaka-healthy din sa katawan, kaya po sinamahan ko na rin ng broccoli. At bukod nga po dyan, ito po ang aking first time na magluto ng kaldareta na nilagyan ko ng broccoli. Kaya naman po, at this time matatry ko kung ano po ang lasa ng kaldaretang may broccoli. So at this time po, medyo lumalapot na din po yung kanyang sabaw dahil nga po sa coconut milk, liver spread, at pati na rin po sa peanut butter. So after po nyan, ito po ay aking lang hinalo para naman po maluto na rin po ang mga bell pepper, pati na rin po ang mga broccoli. Pagkatapos naman po ay nag-add po ako ng parmesan cheese. Pagkatapos ko po may add ang parmesan cheese, nag-add pa po ako ng ibang klase ng cheese para lalo pong sumarap at lalo pong lumapot itong kaldaretang baboy. Then, hinalo ko lang po para mag-combine po sa lahat ng ingredients yung mga cheese na nilagay ko. Pagkatapos naman po, nag-add po ako dyan ng L'Oreal at mga leek. So, dito po ay niluluto ko na po yan sa napakahinang apoy dahil nga po malapot na yung sabaw para po hindi masunog sa ilalim. Habang niluluto ko po guys, ako po talaga ay natatakam na dahil po paborito ko rin po ang ganitong lutuin. Ang kaldareta po kasi para sa akin, baboy o mapamanok man po yan o baka ay masarap po talaga. Dahil nga po kagaya ng liver spread na ini-add ko dyan ay talaga pong nagpapasarap sa mga kaldareta. At dinagdagan ko nga po yan ng coconut na ingredients, pati na rin po ang peanut butter. Kaya naman po, dun pa lang po sa sauce niya ay talagang ulam na. So after po ng mga ilang minuto ay hinalo ko lang po ang mga ito para hindi po masunog sa ilalim. So dito po guys ay talagang natatakam na po ako at gusto ko nang kumain, pero dahil nga po kailangan ko pang kumpletohin ang pagluluto dito, kaya naman po hintay-hintay lang po ako kahit po natatakam at nagugutom na po dahil nga po para sa akin ang ganitong lutuin ay talaga naman pong taob ang kaldero kapag ganito po ang ulam. Pero may iba-iba po tayong pamamaraan ng pagluto ng kaldareta, pero for today video po, ito po ang aking version ng kaldareta. So after po mga ilang minuto ay naluto na din po itong kaldareta na pinarami ko po ang mga sahog na ingredients at wala pong gisa-gisa para hindi po mag-cause ng inflammation, para iwas po
po tayo ng konti sa napakaraming mga sakit. At dahil nga po lumalabas din po naman ang sariling mantika ng baboy, kaya naman po para po sa akin ay hindi na po kailangan igisa pa sa mantika. Pero noon po mahilig po akong kumain ng mga ginisa at mga pirito. Pero dahil nga po sa panahon ngayon mahirap magkasakit, kaya naman po alagaan din po natin ang ating mga sarili. So guys, after po ng mga ilang minuto, eto na po ang version ko ng kaldareta at dinagdagan ko pa rin po yan ng leek sa taas para lalo pong sumarap dahil po iyang leek ay nagpapasarap din po sa mga pagkain. Yan pong leek at para po sa akin ay kalasa ng mga spring onions. Dahil iyan po ay isa din pong uri ng spring onion, magkaiba lang po ang size nila at hindi lang po nagbubunga na kagaya ng spring onion na may sibuyas. So guys, dahil po hindi ko na po matiis kumain, kaya naman po, eto po, kumuha na po ako ng kanin para po matikman ko na rin po itong niluto kong kaldareta dahil nga po pinagsama-sama ko ang napakaraming ingredients na magpapasarap sa kaldareta. Sobrang sarap po at sobrang linamnam ng ganitong luto ng kaldareta. Yung leek po na nilagay ko na nasa taas na bilog-bilog ay lalo po talagang nagpasarap dito at yung broccoli din po ay okay na okay lang din po sa akin ang combination sa kaldareta. Dahil healthy din naman po ang broccoli, kaya naman po bukod po dun sa healthy na ay nagpasarap din po dito sa kaldareta. Kaya naman po guys, kung hindi mo pa na-try ang ganitong luto ng kaldareta, itry mo na po yan, baka po magustuhan mo. Dapat po ay tikim lang ang aking gagawin, ay napakain na po talaga ako dahil po talagang nai-enjoy ko yung niluto ko. So sana po guys ay nagustuhan mo ang kaldareta ko for today video.